Magandang umaga po. Ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yun napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw na ito ng Lunes, November 18 ang ating 2024. At inyo pong katatapos lang mapanood ang National Prayer. Napakahalaga po niyan. Nandun mismo si Pangulong Marcos dahil dito sa nangyayari sa ating bansa, especially sa kalamidad. Alam naman ninyo, no nakaraang araw, halos weekly, ang super typhoon or typhoon dito sa Luzon. Hindi biro yan. Bilyon na mga ari-arian ang nasira. Maraming mamamayang naapektuhan ng typhoon, kaya napapanahon talaga tayo magdasal. At yung prayer na yan ay maganda. Timing na timing yan. Congratulations sa lahat ng organizer, Office of the President. Yan po yung live na yung napanood kanina lang hanggang sa bago tayo pumasok dito sa ating regular program, Mike Abi Live. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon, lalo tigit ho itong bagyong si Pipito. Narito sa ating linya, sukin na po natin ito, Veronica Torres, mula ho mismo sa Pag-asa. Okay? At bagamat nagbago na ang bagyo, pero alamin pa natin, dahil ang Pag-asa po ang merong kakayanan at obligasyong ipaliwanag kung ano ito. Veronica, good morning. Magandang umaga din po, Sir Mike, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. At ito ang si Pepito, patuloy yung pagkilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa may West Philippine Sea. Kaninang alas 4 ng umaga, ito ay huling namataan sa layong 145 kilometers kanluran ng Sinaid, Ilocos Sur. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pugso na abot sa 160 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil nga dito kay Pepito, nakataas pa rin ang signal number 3 sa northern at western portions ng Ilocos Sur, sa northwestern portion ng La Union at ang western portion ng Abra. Signal number 2 sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet at ang northern portion ng Zambales. Signal number 1 sa Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at ang central portion ng Zambales. Naasahan nga rin naman natin na posible yung mga malalakas na ulan, moderate to heavy rains ngayong araw sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Cagayan, Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Batanes at sa may Isabela. Meron din tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng Northern Luzon at ang Western Seaboard ng Central Luzon. Kaya kung maaari, huwag muna pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon ang karagatan. Naasahan nga rin na posible nang lumabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Pepito ngayong umaga or tanghali. At yun po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Okay. So, thank you, Veronica. Ayun, sabi niya, aalis na ngayon hanggang mamaya. Yung sana itatanong ko kung mananatiling kailan ba itong Pipito, pero paalis na pala. O sige, ingat lang po. Pero isang magandang balita rito, kung di ako nakakamali, wala pang naiulat na casualties, walang namatay dito sa Pipito. Although, siyempre, meron hong ibang mga nadamay talaga, na apektuhan, pero importante, walang buhay na nawala. At yan ay dahil nga ho sa may tuturing nating mabilis, maagap, na pagbibigay ng anunsyo at saka ho ng pagpapalikas ng mga taong posibleng tamaan nga ng bagyong yan. Kaya ho yan na ngayon ang ating ginagawa ngayon. Yan na po ang ginagawa ng gobyerno sa utos ng ating Pangulo. Malayo pa yung bagyo, wala pa yung bagyo, dapat inililikas na ang mga tao para ito ay makaligtas. Ayon. Samantala, malawak ang pinsala dahil nga ho sa Super Typhoon Pipito, naranasan daw ho sa iba't ibang parte ng bansa. Partikular nga po sa Northern Luzon. Ilang lugar nakaranas din doon niya ng storm surge, pero maaga pa lang nakapagpatupad na nga po ang pamahalaan ng forced evacuation. Ayan, maaga, nakita ko yan Friday pa lang, mainit pa yung araw, pero nag-house to house na ang mga local government, national government, mga volunteer, para paalisin yung mga tao. Ayan, nangyari ho dyan sa Bicol, di ba? Isipin mo kung nandiyan ka pa sa mga bahay na yan na hinahampas-hampas ng malalakas na alon galing sa dagat dahil nga malakas ang hangin. Ayun, congratulations sa lahat. Sana po lagi tayong makipag-coordinate sa pamahalaan. Ginagawa ng gobyerno ito kahit nangungulit sila para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya huwag na natin
hindi susundin. Sa halip, sumunod na tayo para sa kaligtasan ganitong mga kalamidad. Taon-taon na po ito. Hindi ito bago. Talaga hong matindi na ang pagsubok at epekto ng ating mga kalamidad. At ngayon po'y binago na ni Pangulong Marcos ang pagharap sa kalamidad. Maagap masyado na pinauutos niya, pinagagawa sa mga kinaukulan. Katulad nito, isa ho sa pinakaaktibong cabinet secretary ni Pangulong Marcos ay ating muling makakausap ngayon, si Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government. At ito, kukumustahin natin yung epekto nga, yung ginawang maagang pagpapalikas ng mga tao. Secretary, muli, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa oras muli at inyong pagtanggap ng aming tawag. So, kamusta po yung inyong pangkalahatang monitoring dito sa Bagyong Pipito dahil mukhang sa report walang casualties na naiuulat, na re-report until now, Secretary? Kinalulungkot ko na meron po. Meron? Sa Okay. Nueva Ecija, meron Yun. pong dalawa na hinikayat ng umalis sa tabi ng ilog ng ilang beses pero ayaw na rin yung bahay nila. Nung umakyat po yung ilog ay natangay sila. Ito po hindi nakasalanan ng local officials dahil talagang pinipilit silang umalis at pero matigas talaga ulo. Natangay po sila ng lumaragas ng tubig ng ilog nila. Pero maliban po nun, worst hit areas po ay Catanduanes, eastern portion of Samar, eastern portion of Kamsul, Aurora. Sila po ay napakaaga ng evacuation, yung preemptive measures. Nakita po natin na basta ang local government at ang national government ay hand in hand nagtatrabaho, ay marami pong masasagip na buhay. Yung dagat po doon sa Catanduanes ay umakyat hanggang 3 meters papasok ng isla. Ngunit dahil maaga po ang aksyon ng ating governor doon at maaga aksyon ng ating mga mayor at barangay captain, ay naagapan po at no loss of lives despite 320 kilometers po umaabot ang hangin at napakataas po ng tubig. Para sa akin po, this is a very good success story na nakikita natin from lessons from Christine na hindi po natin naagapang agad. Dito sa 5 sumunod na bagyo ay halos wala ho tayong casualty as compared to Christine. Okay. Pero itong, kasi ang report niya kahapon ay walang casualties, pero ngayon palang umaga meron na. Pwede pong malaman, ilan po yun kung meron dyan ho sa Nueva Ecija, Secretary? Sa naka-report, Ang report report ay nakarating? dalawa po. Dalawa. Aha. So, maliban doon sa ibang mga lugar, wala naman pong ganyan report, Secretary. Wala po. Okay, Ang good. Kamsur po wala, ang Catanduanes wala, ang Aurora wala, ang Cagayan wala. So- Ayan po ay big blessing po sa atin. Good. Kahit papaano. Ano, ha? Ngayon, paano nyo i-assess? Sa tingin po ninyo, enough na yung paghahanda o dapat i-improve pa? Dapat palakasin pa yung paghahanda ng ating mga otoridad. Kahit na alam nating ang kalaban nating kalikasan, napakahirap. Pero paano nyo i-assess yung sitwasyon, Secretary? Ang tingin ko ito na yung pinakamagandang response ever sa history ng Pilipinas Sa kasaysayan natin, ngayon lang po na nangyari ang 6 na bagyo sa 3 linggo, 3.5 linggo. Sa kasaysayan natin, ganito lang, ngayon lang po dumating ang ganyang klaseng unos na sunod-sunod sa mga pare-parehong lugar. Ang national government po, sa Pangulo po sa unang ating Pangulo at Secretary of National Defense, si Gibo Teodoro, ako po yung Vice Chair lang, ay constant na communication sa OCD at sa local government. Malaking success story po to, yung preemptive evacuation. Ang talagang lessons dito ay talagang kung ayaw na talaga lang umalis, ay gapusin na at tanggalin na sa bahay nila, imbis na mamatay. Ayon sa gusto nila, dapat paalisin na talaga ayun na lang, wala na akong makitang paraan Kahit anong pakiusap po doon sa mga mag-evacuate doon. Yung namatay po ay talagang dala po na wala na akong magagawa ang local government doon. May mga matitigas ng ulo talaga. Pero ganun pa man, Secretary, alam ko napakalaki po ng ginawa or plano tulong ng local government mula sa barangay chairman hanggang gobernador at sa inyong pangangasiwa dyan sa DILG. Isa ito sa nakita na naging dahilan kung bakit nabawasan, na control at naisalba natin ang maraming buhay dito sa sunod-sunod na mga typhoon. Yung iba nga, super typhoon pa, Secretary. Ano po? Opo, napakalaking bagay ng bahagi ng local government dito.
Sila talagang nanguna, sila ang first responders, sila ang nanguna sa trabaho para sa evacuation, sila naglagay sa mga relief sites. Napakalaking tulong rin ng DSWD na nag-reposition Yes. na ng mga food packs para sa mga nasalanta. At napakalaking bagay rin po ng DPWH na handang-handa sila sa response. At hindi lang Secretary Local Government, pati yung ating kapulisan. Alam naman natin na Opo. napaka-active po ng ating PNP na under din po ng inyong office, Secretary. Opo, BFP po at saka PNP, over 20,000 personnel were deployed at the height of the typhoon. On standby po sila. Nakita nyo naman na gano'ng ka-dedicated ang ating mga pulis. Dapat doon i-commend yung mga to dahil despite the dangerous situation, ay on standby sila. Merong report dito, ayaw ko kung nakarating na sa inyo. Meron daw isang motorcycle or parang aksidente ba ito, rider, na nasawi daw dahil sumabit sa laylayan daw. Naku, ay power kasi, nakurente yata ito. Nakarating ba sa inyo itong report na ito, Secretary? Opo, ito po ay nangyari bago po dumating ang bagyo. Aha, okay. Kasi nagre-recover pa lang sa previous storm. Nagre-repair. May isang linya ron na nakabagsak. Nasagip po ng motorsiklo. So we do not count that as a death because of typhoon. Ano ba naman, Pipito? Ito po ay doon sa Inyo po yung pagkakataon at alam kong talagang trabaho ninyo ay mangulit sa mga tao sa kabila ng buhay nila ang inyong isinasalba, yung iba ayaw talagang sumunod. So, Secretary, nasa inyo po ang pagkakataon sa magitan ng PTV4, IBC13, Radyo Pilipinas, pati yung ating mga social media, ang inyo pong mensahe o gustong iparating sa mamamayan dahil hindi pa tayo tapos. Talagang mayroon pang mga pag-ulan darating ngayong last quarter ng taon, Secretary. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga local officials na magbasid sa mga darating na panahon. Ako rin ay nananawagan sa lahat ng katauhan, lalong-lalo na sa mga affected na mga typhoons. Pag ang order po ay evacuate now, sana po seryosohin. Hindi po namin ginagawa to dahil tingin namin ay sa politika lang. Ito po ay totoong nangyayari. We have to consider this as the new normal. Hindi na po tayo pwede padalos-dalos lang. Pagsabihin po ng ating mga otoridad na evacuate, please evacuate. Okay. Secretary, salamat po sa inyong oras at sana sa susunod na uling pagkakataon at inyong pagtanggap ng aming mga tawag. Salamat po. Ingat po po. Salamat po. Ang kaibigan, Secretary John Vic Rimulya, Department of Interior and Local Government, isa po sa mga cabinet secretary napaka-active dahil pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Lahat yan, Secretary ng Gatchalian, DND Secretary, Health Secretary, lahat ho, DOTR Secretary, lahat po ng mga Cabinet Secretary na involved ho dito sa pagharap ng mga problemang ito, lalo na ang Presidential Communication Office na siya ho talagang nakatutok para ho sa mga briefing at pagbibigay ng announcement para ho sa public service para maisalba ang ating pong mga kababayan. Huwag na ho tayong matigas ang ulo. Ano po? Inuulit ko, ang pagpapalikas sa inyong mga lugar saan man kayo nandoon ay para sa inyong kaligtasan. Wala pong harassment dyan. Walang kung ano, kasi nakakita ko nung Friday. Kawawa naman yung mga otoridad na nakikiusap na, nagagalit pa yung iba Pinapaalis na lang at ililikas lang, gagalit pa. Huwag naman ganoon. Kasi pag dumating at nagkaroon ng problema, masisisi pa. Di ba yung nangyari sa Nueva Ecija? Akala natin walang casualties. O, di ba na sa tabi ng ilog, pinapaalis. Ilang araw na, hindi umalis. O di nadala ng tubig. O ano ngayon? Sino may kasalanan? O yung baha. Hindi kasalanan ng gobyerno yan. Hindi nagkulang ang gobyerno. Okay? So tuloy tayo sa ating mga balita. Mike Abel Live dito po sa PTV at tuloy-tuloy tayo sa ating mga impormasyon. Si Miss Cheng Tison. Ayan. Ito naman, Information Officer ng Office of Civil Defense ng Region 3. Kasi ang Region 3 tinamaan din Pasalamat na lang tayo at merong Sierra Madre. Doon tumama yung malakas na hangin at ulan. Kung hindi, baka nadamay tayo ang Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon. Mabuti lang ho at merong ganon. Pero ganon pa man, si Ching Quezon po ay ating pakinggan muna. Ching, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mike, at magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay. Kamusta po ang monitoring nyo pangkalahatan sa Region 3, Central Luzon na sasakop po ng inyong opisina sa OCD? Yes, sir. So,
Ang ating pong Emergency Operation Center pa rin po ngayon ay on still red alert status, no, to see yung mga extent ng mga damages po na tinulot po ni Pipito, no, dito sa Central Luzon. And ngayon po, Sir Mike, sa Central Luzon, cloudy to light rains na lang po, no, yung aming pong mga nararanasan ngayon. And on the areas naman po, more on ang ating pong binibigyang pansin ngayon or pinagtutuunan ng pansin is on the Aurora, Tarlac, and Nueva Ecija areas po, no. Sa katunayan po, magkakaroon po tayo later ng aerial recon, no, para po makita yung extent ng mga damages and ma-assess ng maayos, no, kung ano-ano po yung mga napurukan dito sa Central Luzon at kung ano-ano po yung mga tulong na kailangan po ng ating pong mga kababayan. Aha. Ang sinasabi mo, ang isa ay Nueva Ecija at saka Aurora. Medyo malayo na yung Aurora. Pero ang Nueva Ecija, ito talaga yung parte ng Region 3. Maliban sa Nueva Ecija, wala namang ibang naging problemang malaki dito sa Central Luzon, Region 3? Ching? Yes, sir. So far, wala naman po tayong mga major incidents reported po, no, dito sa ating pong Emergency Operation Center. And of course, nabantayan po natin yung whole of Central Luzon, no, kasi sir, we are composed of 7 provinces, kaya medyo malaki-laki po. And halos lahat po ng mga provinces namin dito sa Central Luzon ay noong weekend po or noong Sunday po. And yun po na sir, currently tuloy-tuloy po yung assessment natin together with our response clusters na very active na ngayon, no, to do the assessment at kung ano po yung extent ng tulong na pwedeng maibigay po sa mga probinsya po ng Central Luzon. Okay. Sa report ng DILG, kanina kausap namin Secretary Remulla, meron daw 2 casualties doon sa Nueva Ecija. Tabi ng ilog yata, pinapaalis, hindi na umalis. Kaya nung dumating ang tubig, nadala sila. Sa report ninyo sa Office of Civil Defense sa Region 3, yun lang din ba? Walang namang ibang nadagdag o anumang report na casualty sa inyong area of responsibility? Cheng? So far, sir, wala pa naman po sa awa Good. po ng Panginoon. No? So sana po tuloy-tuloy po ngayon na sa assessment po na gagawin natin. So ang naitala rin sa inyo, yung alam ko nakarating sa inyo, yun lang 2 doon sa Nueva Ecija. Maliban doon, wala pa naman. Wala naman sana. Actually, sir, yung sa Nueva Ecija po, ang reported po kasi sa amin ay missing pa lamang. No? So ito po ay for validation pa po and coordination sa ating pong DILG Regional Office 3 dito if confirmed na po ito. Meron pa bang, ilan yung evacuation center na pinaglalagyan ng ating mga kabayan, kung meron man, at saan nakabase ito sa Region 3? Yes, sir. As of this reporting period po, meron pa po tayong mga open evacuation centers dito sa Central Luzon. Total of 361 open evacuation centers po, no? Catering po yung ating pong 8,126 families and breakdown is 25,283 individuals po, no? Yan po yung sinaserve natin in site. Pero sa yan po ay sa Aurora. No? Ang pangkalahatan po natin sa buong Central Luzon, marami po tayong evacuees because of preemptive evacuation po. No? Kasi we are proactive na inalis yung mga pamilya or yung mga individuals po at risk na dadaan dito. And totally po sa 5 probinsya po ng Central Luzon, namely Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga, ay meron po tayong total of 6,721 families with 20,144 individuals po na nasa ating pong mga evacuation center. At siyempre, ang sunod na tanong ay, kamusta naman po ang naibigay na tulong or pangalaga sa kanila ng ating gobyerno? Alam ko marami naman kayo dyan, hindi lang OCD, hindi lang NDRRMC, and DSWD, pati local. So sa inyong monitoring, pangkalahatan sa coordination ninyo, kamusta naman ang naging tulong ninyo, ang tulong ng gobyerno? Nakarating sa kanila, walang nagutom, walang nauhaw, talagang naibigay ang para sa kanila kahit na papaano. Ganun ba? Yes, sir, kasi tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho, no, ng ating mga response clusters. Kasama po natin yung mga
iba't ibang ahensya po ng gobyerno para maghatid po ng tulong dun sa ating pong mga kababayan, and as well dun po sa ating pong mga locals, no, yung ating pong mga local chief executives, and malaking tulong din po of course yung mga frontliners natin, no, sa grassroots level natin, ang lalong-lalo na po yung mga local DRRM offices natin and responders po natin. Okay. Ching, baka meron pa ako hindi na itatanong at meron kang gustong sabihin, panawagan sa ating mga mamamayan dahil tayo nasa public service araw-araw. Sige, gamitin mo itong oras na ito at pagkakataon para sa iyo. Ma'am, go ahead po. Maraming salamat po, Sir Mike. So, sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa gitnang Luzon, sa Central Luzon, no, gusto po namin iparating yung aming pong lubos na pasasalamat sa inyo sa pagsunod sa otoridad. No? Sana po ay tuloy-tuloy po natin ito sa mga, hindi naman natin maiiwasan, no, sa mga susunod pa po. And of course, paalala rin po natin dun sa mga kababayan pa po natin na nasa loob pa po ng mga evacuation centers. Maghintay po muna tayo ng opisyal na abiso mula sa ating pong mga otoridad, no? Mula sa ating pong mga local chief executives kung tayo po ay maaari na pong bumalik at i-check na po yung ating pong mga kabahayan na ating pong nilisan noong humagupit po si Tropical Cyclone Pepito. And gusto rin po namin, of course, magpasalamat sa ating pong mga local disasters reduction and management offices at iba't iba pong mga response clusters natin na wala pong kumpay yung kanilang trabaho, no, dahil nagkasunod-sunod po yung bagyo dito sa Luzon. So, sana pa pagpatuloy po natin ito active, no, na ating pong ginagawa, yung pagiging proactive po natin. And gusto lang po natin highlight ulit, no, yung mga marching orders po ng ating pong Pangulo at ng ating pong Secretary of Department of National Defense ng repositioning of resources natin, maging yan man po ay food or non-food items. So maraming salamat. Thank you. Salamat din po sa oras at pagkakataon. Mga kaibigan, si Ms. Cheng Quezon po nga po, Information Officer, Office of Civil Defense, Region 3. Ayan, oh, yan. Malawak ang Region 3. Naku. So, sa Nueva Ecija lang ho yung identify talaga nagkaroon ng problema. Ano? Ingat na lang po tayo. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa ho tapos ang tag-ulan. Marami pang ulan darating dahil every year naman, 20 typhoon average na pumapasok sa Pilipinas. At kung minsan, Pasko na. Minsan, inaabot ng bagong taon. May bagyo pa, may umaulan pa. November pa lang tayo. So, hindi ito pananakot. Bahagi lang ito ng impormasyong inyong panghawakan para sa darating na mga announcement. Kung mayroon pang mga hindi inaasahang typhoon, ay handa na tayo at sumunod sa mga otoridad. Buhay ay mahalaga. Isa lang ito, dapat pangalagaan natin at pinapangalagaan ng gobyerno, sumunod kayo, ligtas kayo. Ayan, yun ang kailangan, ha? 9:40 na po na umaga, magbabalik pa ang ating mga balita at magbabalik ang Mike Abilay. Tuloy tayo sa ating mga public service, mga balita po na para sa inyo ito, Luzon, Visayas, Mindanao at kasama mga overseas Filipino workers, mga Pilipino sa abroad na merong pamilya, kamag-anak sa mga lugar na naapektuhan po ng mga pagsubok ng panahon dito sa Pilipinas. At dahil dyan, ang Regional Director po ng Civil Defense, ang Office of Civil Defense dyan ho sa Region 5, ay ating makakausap si Director ng Albay ito Director Claudio Yukot, ayan. Director, magandang umaga po. Yes, sir. Right. Sir Mike, magandang umaga at saka magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Ay, salamat po sa inyong oras. Pagkakataon, kamusta na po ang Bicol, especially ang Albay, na siyang binugbog ng malakas na alon ng tubig kahapon? Yes, sir. Dito, sir, sa Albay ngayon, medyo mainit na. Buong Bicol, sir, mainit na ngayon. Ayun. At nag-start na kami, sir, ng aming relief mission. Ngayong araw, sir, papunta ngayon yung isang Black Hawk helicopter. Mag-conduct siya ng aerial survey. At mag-drop din, sir, ng personnel ng OCD doon sa Catanduanes to assist the LGU sa kanilang relief
mission at saka yung mga pangangailangan nila. Yun din pong aming Assistant Secretary with USAID personnel ay dumating din po doon sa Catanduanes para din po ma-assess at matulungan yung mga kababayan natin sa Catanduanes. Dito naman sir dito naman sa Camarines Norte at saka Camarines Sur, merong kaming sir naka-standby dito na 2 UE para mag-conduct din ng aerial survey doon sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. At bukas sir pupunta doon yung Black Hawk at mag-resupply sila or magdala sila ng relief goods sa Calaguas Island. Yung pong mga relief goods ay dadalhin mula sa Daet papunta po doon sa Calaguas Island. So anong ang binabanggit nyo, Catanduanes, Camarines Sur, ang talagang nabugbog ni Camarines Norte. Pipito? Yun ho yung pinaka-sentro na nabantayan po ninyo na talagang naramdaman at nahirapan yung ating mga kababayan dahil sa lakas ng ulan at hangin. Tama ba, Director? Opo sir, ayun po talaga kasi ang nag-impact po si Pipito sa may panganiban ng Catanduanes. Paglampas niya ng Catanduanes, binaybay niya yung coastline ng Camarines Sur at saka coastline ng Camarines Norte. Dinaanan din niya sir yung Calaguas Island ng Camarines Norte. Itong Calaguas Island sir, ito? Tourist destination ito. Maganda ang beaches dyan. Dinaanan niya yan bago siya pumunta, nag-exit sa Bicol. Okay. So pagdating doon naman sa Albay, kasi kahapon yun ang nag-viral na napakatindi ng hampas ng alon ng tubig, dagat eh. Parang yes, noon lang sir. nakaranas ng ganong kalakas ng ang taas ng tubig, Director. Yes sir, po sir yun, umaga sir ng 16 November. Marami po sir mga areas na nakaranas ng storm surge. Dito po sir sa Legazpi, itong puro sir, itong tinatawag naming puro dito, Yes. storm surge. Doon sir sa Tiwi, kasama part din ng Albay, munisipyo ng Albay, nakaranas din. Sa Malinaw din sir, nakaranas din. Sa Rapurapo, Rapurapo sir, isla ito ng Albay, nakaranas din ng storm surge. At doon din sir sa Catanduanes, nakaranas din sila ng storm surge doon noong 16 ng umaga. Mabuti lang at wala kaming balita kung yung bang Bulkang Mayon na laging sumasabay ang problema. Mabuti wala naman yatang nangyaring gano'n. Meron bang lahar? Di katulad nung nakaraang linggo, di ba? Nung isang typhoon na sumabay pa yung lahar. Meron bang report na naging problema yes, yung bulkan? Yes sir, dito sir sa south at saka southwest ng Mayon ay maraming naka-impact dyan sir na lahar. Okay. At yan sir, sabi ng ating mga expert dito ay magmo-move yan sir pag ang ulan ay 60 mm per hour. Noong 15 sir, kung maalala nyo, dito sa area around Mayon, nag-register siya sir ng 25 mm per hour at yung some of the lahar sa may Masarawak ay sir yung iba, naanod na yung iba. At 25 mm per hour pa lang yon. Kaya nga sir, binabantayan namin ito. Pag umabot na sa 40 mm per hour, ay mag-evacuate na po sir yung ating mga kababayan na nakapaikot dito. Kasi hindi na natin hintayin yung 60 mm per hour dahil siguradong magmumove na yung lahar at raragasain sir itong mga communities dito sa baba, dito sa may Binitayan at saka along the Yawa River sa Legazpi City. May tuturing ba nyo, Director, na yung maagap na pagpapalikas, maagang ginawa ng gobyerno na isalba yung buhay ng ating mga kabayan, isa talaga sa dahilan kung bakit until now at sana wala na casualties sa Region 5, especially dito sa bagyong Pipito. Tama ba, Director? Yes sir, yun talagang good. pinaka-effective na pinapasunod ng ating National Terrorism Council na dahilan kung bakit zero casualty sir kami dito sa Region 5 dahil sa maagang preemptive evacuation at yan po ay lagi nating pinalala sa ating mga kababayan dito na yun po talaga ang panlaban natin sa mga disaster tulad nitong bagyong Pipito na darating sa atin. Tsaka matindi ang utos ni Pangulong Marcos, Secretary Gibo Teodoro, Secretary Rimulya, mga cabinet secretary na talagang ipatupad ang evacuation. At saka ang ating Pangulo, 2 beses bumalik ng Bicol noong nakaraang mga linggo, di ba? Kaya kita niya yung sitwasyon at talagang ang paghahanda, hindi pa pwedeng
magpaisi-isi. Kailangan talagang seryoso. Ano nga po, di ba, Director? Opo sir, yun talaga sir. At kabilin-bilinan po ng ating presidente na yung mga areas na nasa storm surge prone areas ay pupunta po talaga sa high ground at yun lang po ang panlaban natin at makaiwas sa mga epekto ng mga disasters. Itong mga meron po bang evacuation center at kumusta po yung mga nandoon? Kung meron man, ilan po ito sa palagay nyo dyan sa Region Sir, 5? sa ngayon sir ay nag-umpisa ng nagsibalikan sa kanilang mga bahay yung mga evacuation natin. Wala pa sir kaming data kung ilan pa yung natira doon sa mga evacuation centers. Pero sa tingin po ninyo, panghuli na lang itong tanong siguro, sa tingin po ninyo, may dapat pa kayong adjustment na gagawin para sa kung sakaling may dumating pa, ay lalo nating matiyak na walang casualties, mailigtas ang buhay ng ating mga kababayan kasi pasintabi na sa mga taga Bicol, ewan ko ba, bakit madalas ang Bicol nadadamay or nagiging sentro ng mga typhoon? So, maaaring marami pang o meron pang mga darating, Director, ang paghahanda ninyo. Yes sir, ipatupad po natin yung preemptive evacuation at saka ano sir, yung mga meron hindi talaga natin maiwasan sir na meron talagang matigas ang ulo. Forced evacuation na ang para sa kanila. Pero doon sa mga ano natin, mga karamihan, preemptive evacuation. Doon sa mga matigas ang ulo, forced evacuation ang gagawin natin. At dahil dyan, Director, dahil nakakarating tayo sa Kabikulan kung saan-saan sa buong Pilipinas, maging ang kababayan natin sa abroad, nasa inyo po ang pagkakataon, Director. Baka meron kayong mensahe, panawagan, na hindi ko pa naitatanong. Sige po, nasa inyo ang oras, Director Yukon. Yes, kung sa lahat po na nakakarinig sa programang ito, atin pong ipinawagan na kung sino man pong yung mayroong kakayahan na mag-donate para sa ating mga kababayan dito sa Kabikulan na apektado, ay akin pong ipinapakiusap sa inyo na mag-donate po tayo. Idiretso na lang po ninyo sa ating mga LGUs para makarating po agad sa ating mga residente na apektado. Maraming salamat po. Salamat din po, Sir Director. Mike Salamat po. Harry. Ingat lang po kayo. At sa lahat ng ating mga kababayan na Salamat nakikinig po. sa programa ninyo. Okay, Salamat po. mag-alala, Office of the President po ito, kaya pare-parehas tayo. Paglilingkod lang natin ito lahat. Salamat, Director. Mga kaibigan, si Director Claudio Yukot, Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 5. O pasintabi na sa mga taga Bicol, nabanggit ko lang ho yun, pero totoo naman, madalas kayong tinatamaan ng bagyo. So hindi ko sinasabi kung ano man, walang masamang ibig sabihin yon. Sinasabi ko lang yon dahil sa nangyari dito sa nakaraang 7 or 5 weeks, na 6 na typhoon yata o 7 typhoon rin kasi weekly, laging ang Bicol ay hindi nawawala sa listahan at tinatamaan. Talagang ingat-ingat lang po tayo, Hayaan nyo at nakatutok po ang ating pamahalaan sa lahat na ng mga nagiging problema, hindi lang sa kalamidad, hindi naman nawawala ang patuloy na monitoring at pangangalaga ng ating Pangulo, hindi lang dito sa kalamidad niya, pati sa takbo ng ekonomiya, national security, internal, external security. Sa issue ng West Philippine Sea, nandyan pa rin tayo. Dito talaga bibitaw. Sa katunayan yan, meron 2 batas na pinagtibay pa ng 1 linggo lang para palakasin ang ating kampanya at paninindigan sa kung hanggang saan ang sakop ng West Philippine Sea. Ayan. At marami pang iba. So tulong-tulong talaga. Okay? Huwag na kayong makisali at huwag yung pansinin po yung mga nangiintriga pa na walang ginawa ko hindi na nga tumutulong, nangiintriga pa. Hindi na nga tumutulong, naninira pa. Huwag na natin pansinin yun. Dahil ang mahalaga ay magtulong-tulong para humaisalba ang buhay at harapin ang mga pagsubok, especially ngayon parang sa ayaw sa gusto natin, mukhang ang climate change ay nagpaparamdam na nga pagbabago ng panahon sa mundo. At tayo ay apektado kasi kahit wala pang climate change, ang Pilipinas regular na tinadaanan tayo ng typhoon. Kumbaga sa highway, ito'y parang EDSA at saka Commonwealth Avenue ang Pilipinas. Kung kukumpara natin sa ibang mga bansang kapitbahay natin, doon sa ibang mga bansa, walang gaanong typhoon Pero tayo medyo madalas. Okay, samantala, pahabol natin ito. Tutulak daw ngayong araw na ito ang pupuntang Bicol. 24 na malalaking mga truck, lulan daw po ang mga relief goods. Ayan, para na tumulong daw sa mga apekto daw ng mga bagyo ng bagyo. Ayan. Pinakahuli nga daw dito ay ang bagyong Pepito na siya nagpalakas ng angin at ulan. So yan, merong tulong. Galing sa mga Tindog, Oregon Relief.
Caravan, ayan, Tindog, yan mga party list organization na pinangunahan mismo. Ito ay caravan na mula sa Kamara, o alam niyo, mga party list. Ayan, lalaki ng truck, oh. So galing sa mga kongresista, galing sa mga party list, Office of the Speaker, Office ng mga party list, at saka siyempre tulong din ng pamahalaan. Ayan, House Speaker Martin Romualdez, at Department of Social Welfare Development. Ayan, lalaking truck. Ayan, siguro mga ilang oras yan, nasa Bicol na. Yan po yung magbibigay ng tulong para doon sa mga naging biktima. Mabuti ngayon na yung ating Kongreso hindi lang trabaho, gumawa ng batas. Kung hindi, pati sa ganito, active sila na tumulong para sa mga nagiging biktima ng kalamidad. Ayan, Executive Department at saka ang legislator like Kongreso. Kaya lang yung Senado, wala akong balita sa Senado. Ayan na naman tayo. Wala akong nabalita ang may truck na galing sa Senado. Ang nababalitaan natin sa Senado, nagtitiktok lang. Nakita niyo nagtitiktok na 3 senador? Kaya sunod-sunod ng earthquake. Pambira naman kayo mga senador. Magbawas naman kayo ng pera. Pamigay naman kayo sa biktima ng kalamidad. Sinasayaw-sayawan lang nyo kami. Nalaala ko yung nagtitiktok yung 3 senador. Kaya tuloy the weekly, nakakaroon ng typhoon. Kumaya kayo sa mga congressman. Naglalabas ng pera, gumagalaw, nagbibigay ng tulong. Yung ating mga senador, iwan ko sa inyo, magpalit na nga tayo ng senador. Sa 2025 at saka 2028, maglagay tayo ng matino, papakinabangan, kapakipakinabang ang mga galaw. Ayan, wala akong tinukoy na pangalan, yung mapipikon, guilty. Bahala kayo sa buhay nyo. Samantala, 37 minuto na lang. Minuto tuloy. 37 araw na lang. Pasko na. Ayan, 37 days na lang Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Siyempre sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at dito sa Facebook page para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas. Salamat po.